Good morning po sa inyong lahat. At ito na, tapos na po ang Kapaskuhan, December 26 na po. So, kamusta naman po ang inyong Pasko itong nakaraan? So, I hope lahat po tayo ay nag-enjoy at pinagpala po tayo ng Panginoon sa pag-celebrate ng Kapaskuhan ito. Sa pagpapatuloy po ng ating pong topic regarding po sa Kapaskuhan, kahapon po, napag-usapan natin yung miracle na nangyari po nung kapanahon ng Kapaskuhan. So ngayon, ang kadugtong po niyan, ano ba yung meaning pa ng Kapaskuhan? It's about worship. Worship. Sabi po ng Matthew 2 verse 2 to 11, sabi dito, "Where is the newborn king of the Jews?" Ito po yung mga wise men ang nagsasalita dito. "So we saw his star at it rose and we have to come to worship him." So ito po mga wise men kasi pagkatapos naman ng Pasko, New Year, di ba? And susunod yan yung Three Kings. So yan po yung mga celebration na sunod-sunod po ngayon, season na to. So ngayon, itong mga wise men na to na tinatawag po ng iba ay Three Kings. Sila naman din po ay pumunta doon, hindi yung the day na pinanganak si Jesucristo, pero natili pa rin po yung sign na kung saan pinanganak po ang ating Diyos. Ito po yung bituin. Na kung saan ito naman mga wise men na to, itong Three Kings na to, kung tawagin po ng iba, ay hinahanap po nila kung saan nandoon yung King of the Jew, which is si Jesus Christ. Para saan po? Malayo po ang lugar nila, ang pinanggalingan, at pinuntahan nga po nila itong Israel para puntahan itong Bethlehem, na kung saan yung distansyang hindi madali. Because on time na yun, wala naman pong kotse at eroplano. So I believe, talagang nagsadya sila. Sinadya nila intentionally para sambahin ang Panginoon. So, dapat po dito sa verse 11, they entered the house of Joseph and Mary and saw the child with his mother Mary. Ayan. And they bowed down and worship him. So, I believe, nung time na to, hindi na siya ganong kaliit, bagong panganak, newborn babe. Ito ay medyo malaki-laki na, mga ilang buwan na po siguro to, mga siguro 3 months, wala naman pong in-specify ang Biblia na kung saan ilang buwan na po yung bata nung nakarating itong mga wise men na to. Pero nung pumunta sila, nakita nila yung bata kasama si Mary at sila nga po ay lumuhod at nagsamba sa ating Panginoong Hesus. At hindi lang po sumamba, nagbigay pa sila ng gifts. Ito po yung treasure chest and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, alam po natin yung kwento niya, meron pong nirigalo ang mga wise men na to sa ating Panginoon. So, number one, kailangan natin i-worship si Lord. Nag-umpisa na ba tayo mag-worship kay Lord? Nabusog ang ating mga tiyan, nabusog ang ating mga ngiti, napagod siguro ang ating mga panga sa kakakwentuhan, sa kakatawa, sa kakapicture, sa ano, di ba, selfie. So, nag-worship na ba tayo kay Lord? Ilang po ang tanong natin, nag-worship na ba tayo kay Lord? So, ang wise men po, they worship God. They bow down to Jesus Christ. They gave their gifts to Jesus Christ. Ano ba yung naibigay na natin kay Lord? Maaaring sa mga relatives natin, sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, nagkapagbigay na tayo ng mga regalo. So, ano naman yung naibigay natin kay Lord? So, naibigay ba natin na yung sarili natin kay Lord? O naubos na lang po yung ating material na bagay at hindi na po natin naibigay yung para kay Lord? So, kailangan po natin i-set aside talaga yung para kay Lord. Yung mga financial po natin, yung oras natin, di ba, yung kalakasan natin, we must have time din para kay Lord. I believe nagtiyaga kayo maghanap ng mga ireregalo niyo sa mall o kung saan-saan para lang meron kayo bibigay sa mga mahal niyo sa buhay. So I believe itong panahon na to, bigay din po natin because Jesus is the reason for this season, bigay natin yung para kay Lord. Amen? So yun pong inyong ikapo, wag po ninyong iteka po. Yung inyong tithing, wag niyo pong iteka po yan. So yan po ay dapat ilaan po natin para sa Diyos. At pagligay po natin, paglapit po natin sa simbahan, ay hindi lamang po tayo pupunta doon dahil kapaskuhan. Pupunta tayo sa simbahan para magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Offer yourself. Alam niyo, isa lamang po ang pwede nating ibigay sa Diyos. Ang ating pong sarili. Wala na po siyang hinangad kung hindi ang ating sarili. Pag ginawa po natin to, no, I believe malulugod ang ating Panginoon. Yes, gusto ng Panginoon tayo magmahalan, magkaisa, at magbigayan sa isa't isa. Gusto rin ng Panginoon niya, walang problema yan according sa Biblia. Pero ang gusto ng Panginoon higit sa lahat ay ibigay po natin ang ating sarili sa Kanya. Kailangan natin po itong gawin. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa nagagawa yan ngayon, December 26,
Gawin po natin yan. Hanggang ito pong darating na December 29, araw ng linggo, araw ng pananambahan. Kung nasaan ka man lugar, yung Friday man ang inyong pananambahan, gawin po ninyo yan. Amen. Kung saan po kayo, ano po yung Sabbath day ninyo? Kasi iba-iba po tayo ng Sabbath day, depende po sa bansang inyong kinalalagyan. Okay. Ang pangatlo naman po, doon sa ating pong topic, ay yung pag-witness. Na-share mo ba yung kabutihan ng ating Panginoon? Luke 2 verse 17 to 18, sabi dito, after seeing him, ito naman po yung mga shepherd. The shepherd told everyone what has happened and what the angel had said to them about the child. All who heard the shepherd's story were astonished. So the shepherd, ito naman patungkol sa mga pastol, ay nag-witness po patungkol kay Jesucristo. At dahil nga po doon, naniwala yung mga tao because mayroon pong sign. Ano po yun yung bituin? Number one. Pangatlo, yung pong mga angels mismo nagsalita at namangha po sila doon. So there is always something na nangyari po sa buhay po natin itong 2024. I believe ito naman din po yung dapat natin gamitin, yung mga pangyayari sa buhay natin para i-share natin ang ating pong karanasan, yung mga na-witness natin. Maaring hindi ito bituin, hindi ito angel, pero there's something that happened to you and to me that you can share to other people about Jesus Christ so that these people ay marinig din nila yung good news about the coming King, di ba? Ito yung dumating na tagapagligtas po natin. So they are people who first announced the birth of Jesus Christ. Ito po yung mga shepherd po. Sila yung evangelist ng time na yun. In-announce nila. Christmas is a time of wonder, worship, and witness. Mga kasama, mga kapatid, wag po nating hayaan na matapos ang 2024 na wala tayong nasharean patungkol po sa kabutihan ng ating Panginoon. Nakakalungkot po pagkatapos ng bigayan nito, parang balik na tayo uli sa January na magbabayad ng utang sa mga credit card po natin, magpapagal na naman tayo para naubos na kasi yung ating mga finances, di ba? Mga kasama, mga kapatid, yes, gusto ng Panginoon tayo ay nagmamahalan, nagbibigay, nagpapatawaran, pero gusto rin ng Panginoon ibigay natin ang ating sarili sa Kanya at tayo naman po ay maging witness kung ano po yung naranasan natin sa ating Panginoon. Hindi po kasi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganitong mga pangyayari po sa kanilang buhay. They are just receiving yung mga bagay pero hindi pa nila nare-realize na pwede rin pala silang magbigay na hindi lamang pong material na bagay. Ang pinaka-importante sa lahat ay maibigay po natin yung kaligtasan because the reason na pumunta rito si Jesucristo sa lupa ay hindi po para ipakita na may baby sa manger, meron pong bituin, hindi lang po yan. Ang pinaka-main reason po ng aming Panginoon ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw at ang mga nawawala. Mga kasama, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, very distracted po ang mga isipan ng tao. Lahat po kanya-kanyang ikot, kanya-kanyang galaw. Pero ang naniniwala ko, isa lamang ang gusto ng Panginoon. Lahat po tayo ay lumapit sa Kanya, lumuhod sa Kanya, at deklara natin na si Jesus ay Diyos. Hallelujah. So nawa, itong pong year of 2024, tapusin po natin ito na meron tayong pananambahan, meron tayong pagpapahayag ng mabuting balita at lagi tayong maging aware sa ginagawa po ng Diyos kahit sa maliliit na bagay. Maging aware tayo, wow, thank you Lord, meron pala kayong ginawa sa akin even this 2024. Even nga uncertain things na darating po sa 2025, there's always good things na gagawin po si Lord sa buhay natin. Naniniwala ako kahit po maulan, di ba? Ang panahon natin ngayon na hindi maintindihan ng weather talaga. Meron pa rin ginagawa si Lord na hindi natin maunawaan sapagkat His ways is different our ways and His thoughts is higher than our thoughts. Mga kasama, mga kapatid, gawin lang po natin kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Naniniwala ako sa lahat ng sumusubaybay po ng programang ito. Kayo po ay may pananampalataya na kay Jesus. Ang kailangan nyo lang i-express yung kabutihan ng Panginoon. Ano ba yung nangyari? Very simple, very short na expression po. Then makikita niyo po itong pagtatanim ninyo sa ibang tao na mabubuting balita na tinanggap po ninyo sa ating Panginoon. They will also realize and they will also look for that dahil nga po sila ay na-encourage niya rin. So I hope na-encourage kita sa mensahe po ngayong Christmas na ito
At magkita-kita tayo bukas muli sa panibagong topic na bibigay sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga, Panginoon, kayo po ay maluwalhati sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa kapanganakan nyo, tunay nga dumating ng araw ng kaligtasan, Panginoon. Dumating na ang aming pong Savior. Thank you, Lord God, as we celebrate continually, Lord God, ito pong season na to, we pray that more people will come to know you and have a good relationship with you, and they will be saved, and their names will be written in the book of life. Thank you so much, Father God, for your great love for us. Thank you, Lord Jesus Christ, for your love and your sacrifices for us, Lord. In Jesus' mighty name, everything, Lord God, ay kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Sa pangalan niyo lamang, Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. God bless you all. Muli, Merry Christmas po sa inyong lahat at pagpatuloy po natin ang pagsamba at pagpapahayag ng mabuting balita. God bless you all.